Yes, hallelujah. Magandang hapon sa ating lahat. Saan ako dito? So, ang ating word for today ay makikita sa James chapter 4, verse 1 to 10. So, let's read the word of God. James chapter 4, verse 1 to 10. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Verse 2, you want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy. Verse 5, or do you think Scripture says without reason that the spirit he caused to live in us in vice intensely? Verse 6, but he gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Verse 10, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Let's pray for the word. Yes, Heavenly Father, we thank you for this privilege, Panginoon, na maibahagi namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Anoint my lips, Panginoon, na yung mga banal mo salita, Panginoon, ay mamutawi sa bawat puso ng nanarito, Panginoon. Na hindi lamang nila narinig yung mga salita mo, bagkus isa puso at isa buhay din nila, Panginoon. Thank you, Jesus. It's all about you. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So I won't take you long because 10 minutes lang kami and 3 hours. So in the book of James is talking about two disciplines of submission and resistance. These 2 points of action are actively directing in the Christian in his life. Sinasabi sa atin ni Santiago na sa loob ng ating mga puso ay mayroong labanan para sa kapalaran ng ating buhay. Ito ang laban na kung sino ang kumukontrol sa ating desisyon sa buhay. It's really the battle of authority and submission. Dito sa libro ng Santiago, naglalaman na kung saan sinusukat hanggang saan ang pananampalataya ng mga tao sa Panginoon. Na kung kulang ka sa karunungan, ipag-pray mo, hilingin mo sa Panginoon. Ang Panginoon, ibibigay niya lahat ng desire ng ating mga puso. Lalo na yung panalangin na may kasamang pananampalataya talaga. Yung walang pag-aalinlangan, na kapag ito yung hiniling mo, ipinag-pray mo sa Kanya. Dahil kapag nag-pray tayo na hindi natin sinamahan ng pananampalataya, lahat ng mga gusto nating hilingin sa Kanya ay wala ding mangyayari. Dahil wala nang faith na kasama. At once na na-receive natin yung blessings na galing sa Panginoon, we need to be humble ourselves always. Dahil minsan, kapag naka-receive na tayo ng blessings na galing sa Panginoon, yung umaangat na tayo sa buhay, or ano pa man, nakakalimutan natin siya. Naalala lang natin siya sa lowest part ng buhay natin. So, dapat natin tandaan na we need to put in our hearts and in our mind na sa lowest moment at sa happiest moment ng buhay natin, at sa kahit ano pang mga blessings na tinatamasa natin, we need to always thank God. Dahil ang Panginoon, nandyan lang siya para sa atin. Hindi niya tayo iniiwanan o pinababayaan sa kahit anumang sitwasyon na kinalalagyan o kinakatayuan natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang pagpapasakop sa Panginoon ay dapat bukas sa ating kalooban. At marunong tayong magpakumbaba palagi sa mga bagay na ating tinatamasa sa buhay. In James chapter 4, verse 1 to 10, sinasabi dito ni Santiago ang mga dahilan ng pagtatalo at alitan ng mga tao. Yung
binibigyan tayo ni Santiago ng mga babala sa mga maling pag-uugali at pananampalatayang walang mayroong pag-aalinlangan. Na kapag nagdadasal tayo sa Panginoon para humiling ng blessings o ano pa man, but in a wrong motives. Na hindi sa ikakabuti ang hinihiling. Na yung desire ng puso nila ay yung mapabuti lang sila. Yung hinihiling nila is para lang sa pansariling kagustuhan nila or pangangailangan nila. At saka kapag hindi ito natugunan ng Panginoon ang kanilang panalangin, ay yung mas ginagawa pa nila yung mga kamundong gawain kaysa unahin ang Panginoon. Gaya nga ng sabi dito sa verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of world becomes an enemy of God. So draw closer to God. My theme is drawing closer to God. So how to draw closer to God? So according to Uncle Google, draw closer to God in the Greek word means egeso. So egeso which means is to draw near or to approach, or it is approaching kung paano tayo mapalapit sa Panginoon. So, paano nga ba tayo mas mapalapit sa Panginoon? How to draw closer to God? Number 1, submit yourself to God. Sabi dito sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. We need to submit ourselves to God. Dahil siya ang nagmamay-ari ng puso natin, hindi tayo. It's all about God, not us. Bakit natin kailangan magpasakop sa Panginoon? Dahil need natin talaga na gawin yon para mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Sa buhay ko, simula nung natutunan kong mag-submit ng sarili ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng lakas ng loob sa mga bagay-bagay na akala ko noon hindi ko kaya. Pero kaya ko pala. So, we really need to submit ourselves to God. Number 2, how to draw closer to God. Cleanse your hands and purify your heart. Sabi dito sa James 4, verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Cleansing our hands and purifying hearts, we need to repent our sins, ask forgiveness to God, and never go back to the mistake you've done. Instead, make it a lesson for you to grow. Amen. Marami akong pagkakamali na gawa sa buhay na paulit-ulit na nangyari at nagawa ko. But I really thank God. Kasi alam mo yun, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na nandyan lang siya palagi para sa atin. Simula nung nag-i-confess ko yung mga kasalanan ko, pagkakamali ko, hiningan ko ng kapatawaran sa Panginoon, naranasan ko ang pagbabago sa sarili ko at iayos ang buhay ko. Nagkaroon ako ng saya sa puso ko. Nakaramdam ako ng peace na nanggagaling sa Panginoon. Kaya, yung mga pagkakamaling iyon, yung mga pagkakasalang iyon, ginawa ko talagang lesson sa buhay ko. How to draw closer to God? Number 3, humble yourself to God. Sabi ito sa James 4, verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. We will humble ourselves. We need to humble ourselves to God. When we humble ourselves to God, we are recognizing, admitting our sins, our own spiritual adultery. Ang pag-amin at pagkikilala sa ating mga kasalanan na nangangahulugan lamang na we need God's grace as well. Dahil sa lahat ng oras, ang Diyos talagang nandyan ng palagi para sa atin. Simula nung inadmit ko yung mga pagkakamali ko o kasalanan ko, naranasan ko talaga yung grace na nanggagaling sa Panginoon. Natuto akong magpakumbaba sa sarili ko, humingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan ko, nakasamaan ko ng loob. Ang pagpapakumbaba ay hindi kawalan sa atin. Amen. Bagkus ito ay nakakutulong sa atin para tayo ay mapalago. Amen. How to draw closer to God? Number 4, obeying God. Obeying God, everything will follow. We learn how to submit, to surrender our life to Him.
God knows the desires of our heart. Alam niya nilalaman ng puso't isipan natin kahit hindi pa natin binubuka ang ating mga labi. Ang pagsunod ay pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ng mga Kristiyano. Dahil kung wala tayong pagsunod sa Panginoon, wala din patutungan ang buhay natin. Ang pagsunod sa Panginoon ay isa ding paraan kung paano natin ipakita sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Na kung saan sa ating pagsunod, kinikilala ng Panginoon at nagbibigay daan din sa atin para tamasahin natin ang kanyang pagmamahal at mga biyaya na nanggagaling sa kanya. Simula nung mag-obey ako sa Panginoon, naranasan ko yung mga blessings na nanggagaling sa Panginoon. Yung pinaparanas niya sa akin na yung mga blessings na kahit hindi mo pa siya hinihingi, but alam ni Lord kung ano yung gusto natin. Talagang ibibigay ni Lord. Mag-obey lang tayo sa Kanya. Tunay ngang sumunod lang tayo sa Panginoon, everything will follow. Amen. Sabi dito sa John 14 verse 23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and he will come to him and make our home with him." We need to obey God if we really need to draw closer to Him. Number 5, how to draw closer to God. Prayer with faith. Ito ang dapat natin gawin na manalangin na may kasamang pananampalataya talaga. Dahil kapag nag-pray lang tayo na nag-pray, pero hindi natin sinamahan ng pananampalataya, wala din kasagutan sa ating mga dasal. Minsan, nagdadasal tayo, pero hindi tayo confident na kung ito ba ay masasagot or hindi. Dahil may doubt tayo nasa puso natin. Minsan, nagdadasal tayo, yung makadasal ka, okay na. Okay na yun. Yung hindi ka sigurado kung yung panalangin mo matutupad ba o masasagot ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nagdasal at may kasamang pananampalataya at dinideclare mo talaga, lahat ng panalangin mo tutugunin ng Panginoon. Yung iba nga, di ba? To see is to believe. But for us believer, kahit hindi pa natin nakikita o hindi pa natin nararanasan, dumarating sa buhay natin, pinaniniwalaan na natin yung mga pinapanalangin natin. Amen. Ito po yung palagi kong ginagawa kapag nagdarasal ako, yung dinideclare ko talaga kung ano ang nais at specific na hinihiling ko sa Panginoon. Gaya ng mga sa amo ko ngayon, talagang yung, nung nahanap ako ng amo, pinag-pray ko talaga na magkaroon ako ng amo na mabuti, yung pareho silang may trabaho, yung alaga ko babae, may alaga kong aso, especially yung place is malapit sa church. Yung hindi pa ako nakahanap ng amo, yun na talagang dinideclare ko palagi. At yung pinag-pray ko talagang yung dinideclare mo, lahat yun talagang sinagot ng Panginoon. Kaya ngayon, lahat talaga ng dineclare ko, pinag-pray ko sa Panginoon, sinagot niya. Gawin lang talaga natin yung manalangin tayo na may kasamang pananampalataya sa Kanya. In Matthew 21, verse 22 says, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." Hallelujah. And in Luke 1:37, "For nothing will be impossible with God." In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." So when we pray, mag-pray tayo na may pananampalataya. So how will we apply this in our life? We need to spend more time, dig deeper in the Word of God. Dahil dito tayo nababago. Nag-grow pa tayo lalo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Na kung saan napalaya tayo sa kadiliman na naranasan natin. Na nagbibigyan tayo ng liwanag. So in John chapter 8 verse 31 to 32, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth will make you free." Amen. So, therefore I conclude that we need to have a godly wisdom. Because God is the source of all wisdom. Amen. In James chapter 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, he should ask God,
who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Hallelujah. Yes, let's pray. Heavenly Father, help your word to be made real in our life today. Help us to be humble ourselves to you, to live for your purpose. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong presensya na nararanasan namin, O God. Help us to resist temptation, O God, in whatever way that comes in our life. Help us, O God, to understand our needs for forgiveness and truly repent for our sins. It's all about you, Jesus. We thank you, we praise you, we adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, Jasmine, sa'yo ka. You are going to judge, so you're the judging part. Alright, so bale, you were able to make 15 minutes in 12 seconds that you preach your manuscript. Okay, so we can see na you research at may mga supporting verses ka to be able to expound yung 5 mong outline to answer how we can draw closer to the Lord. At confidence is there. You execute to expound the development of your preaching, and you did it right. So may clarity, and God bless you. Okay, yung second, si Lloyd.